Yo, what up sa inyo? Kamakailan lang po ay nag-upload tayo ng video patungkol sa pahayag po ni ex-ombudsman Conchita Carpio Morales. At ayon po sa kanya ay meron pong inirelease noon na dismissal order para kay Joel Villanueva. Yan sa makalipas at sa mga nakalipas po natin mga uploads, yan po mga topic po natin, papag-usapan natin yan, including the Duterte's appointees, no? Lahat po yan ay tutugunan po natin. May nag-comment nga po sa atin dito, hindi ko po alam, maybe DDS siya, no? Sabi dito, ikaw na vlogger, kung sino ka man, bakit hindi mo dapat sino ka man, bakit mo kino-question ng mga justices ng Korte Suprema? Sa tingin ko wala ka namang alam. Bakit sa past admin mo sinisisi ang sinasabi niya sa mga judges? Yung sinasabi niya siguro ay yung komento ni Conchita, kasi nagsabi si Conchita na meron, no, mga nasa posisyon dapat na mga kurap, mayroong mga correct me if I'm wrong, yun yung mga usapin po doon. Pero sabi niya, no, bakit mo sinisisi sa past admin? Sinasabi niya sa judges, hindi justices, para malaman mo lang ang mga nasa kamera na ang nagkulang hindi ang Korte Suprema, dapat ikaw mag-research. Boy, yan nga ang problema panahon ni Tuta Soto, hindi niya pinatupad yung dismissal order at perpetual disqualification to all public office. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Tugunan po natin yan. Comment dito ng isa pong napadaan dito, no? Yan po ang re-reply natin sa video po na ito. Pero marami pa rin tayo pag-uusapan regarding dito at sa iba pang bagay. Pero bago natin umpisaan ng lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisaan na natin to. Alright mga tol, no? Una sa lahat, sabi dito ng comment na si Juanito Gragasin, kung sino man daw, no? I know na ako yung sinasabi niya dito, sino ka man na vlogger ka, sabi na, ikaw na vlogger kung sino ka man, bakit mo kuno question? So una, no, tayong mga mamamayang Pilipino, may karapatan po tayong mag-question sa mga government official. Kahit naman po i-search natin yan ikaw na po ang bahala mag-research. Kasi sabi mo, mag-research ako boy, sabi mo. Ginana mo ako boy, binoy-boy mo, diba? Ibig sabihin siguro baka may edad ka. Mas may edad ka o tingin mo mas matanda ka. Hindi ko na saklaw yun, hindi ko na abot ng yan, hindi ko alam yan. Pero sa tono ng pananalita po ni Sir dito, makikita po natin na nagagalit po talaga siya. Tama ba? Hindi ko sure pero kung gagagalit ka, siguro malamang DDS ka. Kasi karamihan ng nagko-comment sa atin na negative, mga sa DDS na parte. Anyway, fokusan po natin yung sinasabi po ng comment dito. Una, ang sabi po niya patungkol sa issue, no, bakit daw kino-question natin, no? Yung mga pwede tayong mag-question, sinagot natin niya kanina. At bakit sa past admin mo sinisisi? Pupuntan po natin yan. Pero uunahin po natin yung sinabi mo ngayon patungkol kay Soto, no? Sabi dito, yan nga ang problema. Panahon ni Tuta Soto, na tinawag po niyang tuta si Soto, no? This is very disrespectful. Tayo, kahit na may mga negatibo po tayong comment, never po tayo nagsasabi sa mga government official sila po tuta, walang kwenta, mga ganyan, no? Hindi natin sinasabi yan. Pero ito pong mga ganitong klase nagko-comment, tulad po ni Juanito Gragasin, ay very disrespectful, no? Kaya po yan ng ginawa ni Bato, diba? Na pagko-comment na patungkol kay Soto rin. Ito, tinawag po niyan tuta si Soto. Ano bang mga claim mo, boss? Comment mo naman yan para mapag-usapan natin sa mga susunod na video. Anyway, balikan po natin. Ang sabi niya,
Ito daw si Soto, hindi niya ipinatupad yung dismissal order at perpetual disqualification to hold public office. So, tignan natin, ano ba talaga yung nangyari? Ha? Bakit sabi ni boss hindi dinismiss? Una, no, number one, kung titignan po natin dito po sa post po ng Inquirer.net taon ng Disyembre 5 taong 2016, December 5, 2016, sabi Senate won't implement dismissal order against Villanueva. So ito buong Senado to, ha. Alam nyo ba na hindi ito ipinatupad agad dahil wala pang penal noon na judgment yung Supreme Court dito sa bagay po na ito. Pending pa yung appeal ni Villanueva sa Court of Appeals noon. No, correct me if I'm wrong, ha. Kung magbabasa kayo at totoo, no, ikaw boss, kung ikaw magre-research ka, makikita mo na hindi ito ipinatupad, 'di ba? Kasi nag-intay muna sila sa final na judgment o final na hatol dito. Kaya hindi ito kagad pinatupad yung dismissal order kay Villanueva. Dahil ito ay hindi pa final, pending pa sa court at kalaunan, 'di ba? Nung makikita po natin naibasura rin yung kaso. At yung time na lumabas po yung issue po dito na si Joel Villanueva ay mayroong dismissal order, wala pa siyang kapangyarihan noon si Soto, no? Wala pa siyang kapangyarihan magpatupad o magdesisyon sa mga ganitong klaseng administrative order bilang pinuno ng Senado. Kasi kung di ako nagkakamali, majority leader yata siya. And kung majority leader ka, hindi naman yung kapangyarihan niya doon. Disclaimer lang, ha, and ayon lang po ito sa aking opinion at pagkakaunawa. Kayo po mag-research, no? Pero sinasagot natin yung komento po dito. Kasi sabi mag-research. Nagre-research naman tayo at ito po yung na-research po natin. Tito Soto ay naging Senate President, no? Kailan po? Nung May 2018, naging Senate President din siya, no? Parang tila, no? Correct me if I'm wrong, nabalik lang yata sa pagkaka-Senate President ngayon. Pero noong panahong ito, di ba, masabi mo may kapangyarihan na siya patupad nito, mga bagay na sinasabi. Pinupukol nung nag-comment sa atin kay Soto na hindi pinatupad yung dismissal order. Noong panahon na ito, pending pa rin yung appeal ni Villanueva sa Court of Appeals tungkol sa ombudsman decision kasi siya nga ay pinapadismiss, 'di ba? Magbasa po tayo, basahin po natin. At ang nangyari po, no, sa Senado, sa ilalim ni Soto, pinili pa ring hintayin yung final ruling bago gumawa ng aksyon. Kaya kahit may authority na siya noon bilang SP, hindi rin niya hindi niya ipinilit na ipatupad dahil alam ko parang yung tinatawag na sub judice, 'di ba? Nasa korte pa yung kaso So ayun po yung paliwanag diyan. Bakit nangyari po yung bagay na 'yan, no? Boss, hopefully naiintindihan po natin yung comment natin hinggil, no, regarding diyan sa hindi pagpapatupad ng dismissal order ni Joel Villanueva, no? Baka kasi isipin ng iba kapag ka nandun ka na sa gobyerno, powerful ka na talaga at kaya mo nang gawin ng lahat. Hindi po, no? Kahit nga SP ka na, 'di ba? May mga consideration pa rin 'yan. So, tapos na po tayo diyan sa sinasabi po niya na about kay Soto. So, dito naman, pagdating dito, bakit mo question, no? Nangyayari, binanggit na natin, okay lang mag-question po sa mga government official. Wag lang po tayo magpe-fake news, no? Marami kasi nagpe-fake news, no? Tayo, 'di ba? Hindi naman fake news yung sinasabi natin na may appointee talaga. No? Bakit daw isisisi sa past administration yung sinasabi nito? Sabi niya, no, bakit sa past admin mo sinisisi yung sinasabi mong judges mga corrupt daw, no? Sabi dito.
So, wala tayong sinisisi sa past admin na bakit may mga corrupt. Bagkus, ang sinasabi po natin, marami nagsasabi o naniniwala na maaaring nakakaapekto to, yung political. No? Ako po mismo naniniwala na may impluwensya. No? Mataas ang political influence dahil karamihan sa mga mahistrado ay Duterte appointees. So, nakukuha po ba natin yun? Hindi tayo eksperto, hindi tayo sabihin na kung ano mang kagaya ng ibang mga politiko o mga dalubhasa sa ganitong bagay. Pero simple lang, no? Kung titignan mo, Duterte to appoint 12 of SC members. I don't know kung gaano karami eksakto, no? How many talaga yung inappoint niya to be exact, pero ayon dito sa binabasa natin sa Philstar, nagbabasa lang naman tayo and this was posted December 29, 2016. Sabi Duterte to appoint 12 SC member. Supreme Court po ito, no? Mag-a-appoint pa lang siya, pero ano ba? Yung mga natuloy, 'di ba? Sinasabi nila 11 or 12, ilan po ang inappoint po ni Duterte. So kaya sinasabi po natin na tila, no, ganito. Wala tayong anything na deklarasyon na walang basihan. Ang sinasabi po natin, nagko-question tayo, 'di ba po? Na dahil ang laki, no, tila, parang sabi dito, President Rodrigo Duterte will be able to appoint 12 of the 15 justices or an 80% supermajority. So, halos lahat ay nandun, no? Makikita mo. Ayon sa pagkakaunawa natin, halos lahat ng Supreme Court Justice ay appointee dyan. Kung titignan natin, yung kasalukuyang maestrado ng Korte Suprema ay itinalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't hindi maiiwasang may mga taga-subaybay, no? May mga nakamasid po, kagaya po natin ng mga Pilipino rin naman. Kagaya nyo, mga nakakapanood po ng mga vlog, ng mga news, 'di ba? Nakabantay po dito. Hindi mo maiiwasan na yung mga usapin ng issue, 'di ba? Paano ito makakaapekto yung ganitong komposisyon sa mga kasong may kinalaman sa mga Duterte, gaya ng impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi ito direktang paratang, kundi tanong na mahalaga sa transparency at sinasabi po na tinatawag nilang public trust. Kaya mula, 'di ba, yung mga issue na sinasabi mo dun sa kay Soto, sinagot po natin yan dito sa comment section, sa video po na ito. At pinapakita po natin, pinapatunayan po natin na yung mga sinasabi natin ay may mga basihan. Ikaw, kung tatanungin kita, bakit mo o bakit ninyo, kasama mo na si Sir Bato de la Rosa, nagsasabi na tuta si Soto? Comment mo yan. Pag-uusapan natin sa susunod na video yan, kung bakit nasasabi ninyo na ang isang tao ay tuta ng administrasyon. Diba? Magandang usapan po yan. At hinihiling lang natin na wag po tayo magiging bias. Lagi po tayong neutral. Dahil pag neutral, diba, yung timbangan, may gitna yan, may center point yan. Matitimbang natin kung ano yung tama at mali. At dun po tayo makapag-decide kung ano yung dapat natin suportahan. Yun po yung ginagawa natin bilang isang mamamayan na gumagawa ng content, nagko-komento, nag-opinion po sa mga pangyayari po ngayon. May karapatan po tayo bilang mga mamamayan magpahayag ng pagkikriticize, no, sa gobyerno, especially sa mga anomalya, korupsyon, kagaya po ng mga pinag-usapan natin ngayon. Muli, ikaw, ano masasabi mo? Comment down below sa comment section. Pag-usapan natin patuloy yang mga kasalukuyan, nakaraan, mga hinaharap na usapin sa politika, anything, no, sa comment section. Tutuloy natin pag-uusap dyan. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.